Bukod kay Marvin Reglos, may dalawa pa raw na biktima ng hazing na kritikal ang lagay. Hinahanap na sila ngayon ng mga otoridad at narito ang report ni Lia Manyalak del Castillo. Talo kaming parehas. Ako, nawalan ako ng anak. Sila, nakakulong sila. Kung hindi man sila nakakulong, nandun sila ngayon, nagtatago. Wala silang magandang magiging buhay sa ngayon. Nang hihinayang man kahit para sa magiging buhay ng mga suspect sa pagkamatay ng anak na si Marvin Reglos, hindi pa rin daw basta maisusuko ni Mang Lucito ang paghahanap ng hustisya. Lakas loob siyang lumapit kay Justice Secretary Laila De Lima. They are requesting for a re-autopsy kasi although their information is that na-autopsy na daw po ng funeral homes somewhere I think in Antipolo, pero hanggang ngayon wala pa silang hinahawakan na kung ano man na dokumento. Mula DOJ, dumiretso sa NBI ang ama ni Marvin. Sinimula na ang re-autopsy pero aabutin pa raw ng 2 linggo bago mailabas ang resulta nito. Titingnan natin kung ano yung kondisyon ng mga laman loob niya. Kasi normally yung mga ganyang hazing victim namamatay dahil sa kidney failure. Sa initial autopsy report ng PNP Soco, lumabas na bumigay ang kidney o bato ni Reglos. May pasa din daw ito sa likuran, hita at braso at may untog din sa ulo. Bukod kay Marvin, kwento ng kanyang pinsan, 2 pa umanong aplikante ng Lambda Beta ang nasa kritikal na lagay at hinahanap na ngayon ng pulisya. 3 talaga sila. Yung 2 at least may puwan pa para kahit pa paano matulungan. May number kasi si Marvin Reglos na number 1. Pag may number 1, ibig sabihin may number 2, may number 3, number 4, number 5. May apela naman si Secretary De Lima na miyembro ng Lambda Rho Sigma, ang sister sorority ng Lambda Rho Beta. I will appeal to my brothers in the fraternity, yung mga officials na yan, na mag-cooperate sila fully with the investigation. Para sa unang balita, Lia Manyalak del Castillo reporting.